saan matatagpuan ang mga magagandang tanawin na madalas dinadayo ng karamihan. Dito isinilang ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ang Laguna ay isa sa mga maunlad na lalawigan dito sa Pilipinas. Sa kabila ng kaunlaran dito sa Laguna, meron ding may hirap na dapat bigyan din natin ng pansin. At yan ang ating sisilipin. Amparo ano po? Pabella. Amparo Pabella. Tigasan po kayo? Tagariyan po sa Purok Said, Balibago. Dito po kayo pinanganak? Oo. Talagang tagariyan po ako. Dito na ako tumanda. Nag-aral ako dyan sa Balibago Elementary. Dito po kayo naninirahan? Doon po sa... Ako po nakunahin kami papuntang Walter, doon sa Mituro, Kalarami. Doon ako namin. Okay. Dito, ano pong ginagawa niyo dito? Ba't po kayo nakatigil ng... Araw-araw nga po. At ako, ano ako ginagawa? Nabababot ako sa bahay. Nalilibang ka. Marami mag-limahin. Na may mga nagbibigay naman po. May pagkain, may pera. Iba po ba kayong mga anak o kamag-anak man lang para dun po kayo Wala nanirahan? nga po. Puro mahirap. Ay, tatlo nga. At ang mga asakan. Siyempre, kung nakikita mo, ikaw pa maaawa, ikaw pa magbibigay. Bakit mahingit? Paminsan-minsan, alutin ka, aligaya mo po. Ganun. Wala po bang nagpapaayos sa inyo dito? Kaya yung mga polis, baka pinapaayos po. Ay, doon na ako sa amin. Pag-uwi ko ng bahay. Wala na akong ginagawa. Higa na lang. Kaya ang gusto ko pa sa bahay. Dahil, dito, tahimik. Kumikita ka pa. Maligaya ka pa. Hindi po ba kayo humingi ng tulong sa otoridad o kaya po sa munisipyo para Ako nga kayo sa senior. Hindi ko pa nga ulit na itatay yung aking disability. Disability ako. ano po bang nangyari dyan? Arthritis. Ikaw, rayuma. Yan ang sakit ng mata na yun. Pinupuntahan naman po ba kayo ng Ay, anak or Artula nga ginagamot ko. Minsan langit. Yan ang ginagawa. Sa mata ko. Ako nga hindi ako nagyayabang. Wala ko na isang taon ako nawala ng paligid. Lubot na lumagpumukha. Maraming kandidato tumulong. Pinaalis yung katarata.
Mag-iisang taon na ngayon pag sa buwan. October. Ba't po kayo naka-shades? Ayun po, galing sa gobyerno po yan. Ay po, binigay na kandidato. Yan sa dati, Dr. Olgato. Para dun sa mata niyo po. Parang protection. Opo. Kasi, dalawa na yun na ibigay sa akin, pag dalawa na ito. Ay, iniingatan ko ang mata ko. Ako mahirap po po. Kasi, pag hindi mo iningatan, mahirap na mawala ng sarili ng paningin. Tulak din sa sarili. Mawala ng paningin. Eh ngayon, kaya maligaya na ako. Kaya dito, marami ko nakikita. Eh kung bigay ko lang, at makikita. May mensahe po ba kayo sa gobyerno natin para matulungan kayo sa kalagayan niyo? Ay, Programa po nila. ang akin, no? Magkatapos na ano. Da, si Mayora, Armida, hihingi nga ko yung tulong ng mga bigyan ng DCD. Tarang hindi na nga ako dito lagi na. Hindi ko pa nito siguro makaluwa. Yan, kahit kung saan. Siyempre, matanda na nga, hindi na kaya magkarita. Pero noon ako talaga. Kasi pag ako magtrabaho, kaya nagtrabaho ako ng Daralisyo, doon sa Daralisyo ni Top Korea. 1982, 83, 84, 85. Sabi niya sa barangay ng salita ko, 8 taon. Script, yan. Yan. Sige, pag may sakit lang yun, mami. Si Manong Alicon, yung nagintay ko na yun, ang aking amo dyan sa barangay. So, kapitan kayo. May pension naman po ba kayo nakukuha? Ay, wala nga ho eh. Ang sabi ko nga kung maipapal ko ulit, minsan sa ako binigyan ng disability, 2008 lang, ay ilang taon na nga, ibig ko may disability, kaya nga sabi ko, mag-file uli kayo ng disability, kaya yan, kamay nung kanal, ay mabigyan pa uli kayo na koonte, tulong, buwang biya. Kaya, bakit ko ngayong October, akin ang ipapal yung aking disability. Kasi minsan pa lang ako binigyan eh, 4,300. Tapos ano, ilang taon na, hanggang ngayon, pangalan kapal. Almira Garcia. Ayan. Tiga saan po ba kayo? Tiga Santa Rosa. Dito po talaga kayo Ano pong hanap buhay niyo po dito? Nagbabasura. As in, dito po sa buong ano. Wala po ba kayong probinsya? Nanay ko lang taga sayang na Sige. dito ko sa tao, nanay ko lang taga Wala po ba kayo kamag-anak dito sa Santa Rosa? Meron naman po. Hindi niyo po ba, Maria Alma. hindi niyo po inano na humingi ng tulong sa kanila? Pag-alin ba ba yung mga anak ko na hospital? Pero nakapag-aral naman po kayo. Elementarya lang po. Ano ate, may mga hirap ba kayong pinagdadaanan sa ganun? Meron din kami hirap. Meron din akong hirap na pinagdaan. Di doon po sa pwesto nyo, minsan po ba pinapalayas kayo ng mga pulis na? Yung ano yung kanyang hanap buhay kahit ano yung hanap ano wala. Maraming Ah, kayo, mga pinagandaan na mga tiyaga lang po talaga. nagdaan sa mga ay Siya po, anak niyo po ba siya? anak Anak niyo ba? At ano po pangalan niyo? asan po Asol lumnas Lunas? Tiga saan po kayo? galit din po Oh, layo po no. Ano po ba? Paano po kayo napunta dito? ano sa asawa ko po nakatito ang asawa ko po dati nagtatrabaho sa Manila po asawa ko
po ba bumalik sa inyo? Di parang mag-ina na lang po ang turingan niya. No? Nagkagabi. Talagang nagkataon. Tawag dito ate. Hindi po ba kayo nagtangkang humingi ng tulong sa gobyerno, dyan sa munisipyo para humingi ng tulong? Bakit po? Pagkayang mawalo nito. Ano po? Halimbawa ganito, na kaya mo pa sa mga pangalan. Kakayanan po talaga. Parang siguro Pag-halimbawa, sa katulad ng iba natin na dahil sabihin nila, ang ako sa akin lang. Ngayon lang ako ng tulong sa gobyerno. Kung natuloy bawal na. wala pa po bang lumalapit sa inyo na DSWD para tulungan kayo kaya hanapan kayo ng tirahan? Natulong na ganyan ang pagtulang ayos. Ang kaanam mo lang naman yan. Kasi sabi ko, hindi kami magnanakaw bakit ako Marangal dito naman kahit po balik kayo. sa bato, balik sa papel, pinadap ko parang pero hindi ko din ang ibang magnanakaw. Kahit kung ano pa yung kaya. Hindi, Marangal naman po wala kasi rin sa trabaho. Ano Sabi po, ko, wala akong kasalanan, pero sabi ako, ano pong mensahe niyo dun sa gobyerno natin o kaya po dun sa mga DSWD na gusto ko sa gobyerno. matulungan po kayo? Matulungan ako na magkaroon ako ng hanap buhay na hindi lagi na andito. Pero mas mainam din na andito kasi andito ko lahat ng Kasi dito kayo talaga kasi pag halimbawa dito ka sa ibang lugar, mangingilan ka lang na halimbawa kung ano man. hirap din po kasi. Pero ate, mas mabuti po kasi kung Matagal na kasi ako dito. may maayos kayong matitira. 8 taon na ako dito. Lugar na. Sa Manakawan pa. Pero masaya pa rin. Thank you. Wala pong trabaho ang tata. Mga malimos. Kasama po ang police and prank. Pangarap ko po maging police. Sa barangay president. Kasi tatay ko po bawal sa next po. Mamalas mo. Awalis mo ko. Amalimos. Parang ko po. Team police. Nagpunta po kami sa DSWD upang makahingi ng impormasyon. Magandang hapon sa isang magandang hapon. Ako nga po pala ay si Mr. Henry Salazar at ako ay isang empleyado dito sa tanggapan ng DSWD ng Kapiya. Ako ay napagtapos ako ng psychology. Bali ako yung in-house psychologist dito at may mga special case kami. Isa rin ako kasi ay nag-aaral ng social work ngayon, estudyante ako ng social work. At
naghahandle din ako ng special case dito sa aming landakan. Ilang percent po ang mga pulubi po dito sa Kabuyao? Kasi pag sa bahagnan, sa percentage kasi ng mga pulube dito sa atin, hindi ko kayang tawag doon, maibigay yung percentage, no? So far kasi dito sa atin, yung dito sa vicinity ng munisipyo, ilan lang yung mga nakikita ko. Meron ako nakikita dyan na tawag dito, matanda, mga elderly na mga pulubi na nakikita dyan. Dito sa atin, sa poblasyon ng Kabuyao, makikita mo dyan, marami tayong makikita mga kabataan na yung mga doon, mga tumatangkay, mga nagdedeg, yung mga namamalimos sila. Usually sa gabi natin makikita. And then, kapag holiday season, yung katulad nito darating yung Kapaskuhan, marami tayong makikita dito yung mga ITs, mga indigenous people na makikita mo mga namamalimos sila. Ano pong action o tulong ng gobyerno sa pulubi dito sa Philippines o dito lang po sa lugar ng Kabuyao? So far kasi dito sa aming tanggapan, nag-a-accommodate kasi kami ng special days. Bihira or wala kami dito mga naging case na naiiakit namin dito tungkol dyan sa yung mga nagbebeg, mga namamalimos. Pero kapag ganoon na may ganyan mga kaso, sa akin lamang na palagay kapag usually kasi katulad ng mga kabataan natin nakikita natin sa lansangan na namamalimos kasi mga minors sila. Siyempre kapag usap ang mga minor edad, dito yan sa amin, in-action na namin ng DSWD kasi mga sila. Bakit gano'n na sila ay sa lansangan, ganito ang mga ginagawa nila. Bakit napapabayaan sila ng neglect ng kulang ang kanilang duties, responsibility nila ng para sa mga batang ito. Bakit sila nasa lansangan at namamalimos, no? So, ito ay sa kapabayaan ng mga magulang. So, ginagawa namin dito or dapat gawin na malaki ang responsibility ng mga magulang. Kailangan silang ipatawag, paalayahan dito sa dito. Bakit yun ang i-assess natin dito? At yun, susulitin natin bakit ganon? At ang mga batang dito ay nasa lansangan, nasaan ang mga magulang dito? Ano ang ginagawa ng mga magulang? Bakit sila ganito ang ginagawa? Last question na po ito. Sa tingin niyo po, ano pong kadahilanan ng pagkakaroon ng pagkakapulubi? Yun, kaya siguro, marami tayong nakikita na ganyan na namamalimos dahil sa kahirapan ng buhay, poverty. Pero sa mga social worker, hindi poverty ang kahirapan ay hindi hadlang sa buhay ng tao. Siyempre dapat ang dito, mga magulang, siyempre, magsisimula siya sa family kasi yung family is the foundation of this nation. Kailangan magsisimula muna sa mga magulang. Di ba? Yun ang magiging. Bakit ganito itong bata ito? So, bakit nagkakaganito itong bata? So, may problema sa magulang pa lang. Siyempre, magsisimula sa mga magulang. Yun ang yun ang kadahilan kung bakit marami tayo yung responsibilities ng mga magulang na sila mabigyan ng maayos na kailangan masustain ang pangailangan nila yung mga basic needs ng mga bata. Kailangan kasi hindi ma-deprive ng kanilang mga bata. Pero nasa itong mga magulang ito ang ginagawa nila. So, negligence sa part ng mga magulang din. And so far, kapag may mga ina-assist ka nila, lagi ang request ay sa mga magulang. So, malaki talaga ang bahagi ng mga magulang sa pagpapalaki ng kanyang maging maayos ang buhay ng kanyang mga anak. Nang sa ganoon pagdating ng araw, maging productive sila.
sila nabigyan ng magandang buhay, masaya pa rin sila. Maski kakarampot na barya ang kanilang nalilimos sa pang-araw-araw na dagok ng kanilang buhay. At mananatiling maniniwala na makakaahon pa rin sila sa hirap ng buhay sa tulong ng may kapal. I'll seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. And I'm not scared of your stolen power. See right through you anyhow. I'll seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. And I'm not scared of your story.